Marami po sa mga may motor ay hindi naman talaga natatapos yung paggastos nila once na makuha na nila yung motor. Marami po ay dyan palang magsisimula yung totoong gastusan. Kasi likas na po yata sa mga Filipino riders yung mag-upgrade or mag-modify ng mga stock na motor. At kadalasan po, ang unang pinakakagastusan ay yung pagpapalit ng tambucho or exhaust pipe. Bukod po kasi sa mas pogi talagang tingnan yung mga aftermarket na exhaust pipes, mas magaan din po ito. Tapos mas maganda yung tunog at depende sa kung paano mo ito tono, ay po pwede ito makapagdagdag ng horsepower. Kaya ang pagkukwentuhan po natin ay ang top 15 na mga brands ng aftermarket motorcycle exhaust pipes. Yung mga pinaka-popular at saka syempre yung available dito sa Pilipinas. So, simulan po natin sa number 15 at ito po ay ang R9. Yan po ay gawa ng Ananta Berkat Jaya na isang kumpanya na nakabase sa Indonesia. Since 1996 pa po sila. At ang claim po nila ay sila ang nag-pioneer ng titanium exhaust sa Southeast Asia. Madalas nyo po itong makikita sa mga naka-Aerox, NMAX, Click at ADV. Estimated price po nito ay from 5,000 to 15,000 pesos. Sa number 14 po natin ay ang ProLiner. At ginagawa din po ito dun sa factory kung saan ginagawa yung R9. Ito pong ProLiner ay subok na sa mga Indonesian National Motorcycle Events tulad ng One Prix at Asia Road Race Championship. Estimated price naman po nito ay from 5,000 to 18,000 pesos. Sa number 13 naman po natin ay ang JVT. Isa po ito sa pinaka-affordable na aftermarket exhaust pipe. Pero ito po ay sa Taiwan naman nag-originate at sila po ay since 1993 pa. Ang JVT po ay nakapokus sa mga scooters. Kaya yung mga gawa po nila ay kalimitan makikita nyo sa mga Mio, Click at Aerox. Estimated price naman po nito ay 2,000 to 6,000 pesos lang. Sa number 12 naman po natin ay ang YRS. Kilalang kilala na po ito dito sa Pilipinas kasi yan po ay proudly Philippine made. Yan po ay mga handcrafted custom motorcycle exhaust na pinasimulan ng late veteran rider and mechanic na si Gregorio Yoyong Buncio. Yan po ay around 2006 or 2007. Kilala po ito sa trail at saka sa mga off-road community. Kaya bagay na bagay po ito sa Honda XR, CRF, Kawasaki KLX, Yamaha XTC at iba pang mga off-road motorcycle. Estimated price naman po nito ay from 2,500 up to 8,000 pesos. Sa number 11 po natin ay ang Orion na since 1997 pa ay nagmamanufacture na rin ng mga performance exhaust system para sa mga motor at dito rin po yan sa Pilipinas nag-originate. Noong una po ay maliit na muffler shop lang yan na para sa mga motor. Pero pagdating po ng 2013 or 2014 ay nag-expand po sila. Kaya ngayon pati big bikes ay ginagawa na rin po nila ng mga custom full titanium system. Estimated price naman po ng mga produkto nila ay from 3,000 pesos up to 8,000 pesos. Sa number 10 naman po natin ay ang M4. Ito po ay high performance aftermarket upgrades na kilala dahil sa race-inspired sound nito. Magagaan din po yung gawa nila at high quality ang pagkakadesign. Ito pong M4 ay sa Amerika pa galing. Meron po silang mga gawa na slip-ons lang. Ito yung hindi mo nababaguhin yung mga tubing. Isasagpak mo na lang yung pinaka-muffler. Tapos meron din po sila ng mga full systems na kaya mag-increase ng 6 to 8% horsepower. Siyempre, depende po yan sa pagkakatono. Ang estimated price naman po nito ay from 18,000 pesos up to 40,000 pesos. Sa number 9 naman po natin ay ang Two Brothers Racing. From USA din po itong high-performance aftermarket motorcycle exhaust pipe system na ito na gumagamit po ng mga lightweight stainless steel, carbon fiber at aluminum. Kilala po ang Two Brothers Racing sa malalim at malakas na tunog ng mga products nila. Kaya madalas nyo po yung makikita sa mga naked bikes at mga sport bikes. Ang estimated price naman po nito ay naglalaro from 25,000 hanggang 50,000 pesos. Sa number 8 naman po natin ay ang Arrow. Made in Italy po ito. Ang mga produkto po nila ay hand-welded using TIG methods at puro premium ang mga materials na ginagamit nila na titanium, carbon fiber at meron din pong lightweight stainless steel. Since 1985 pa po ang Arrow, kaya marami na rin po silang napatunayan sa mga race katulad sa mga superbikes at motocross. Estimated price naman po nito ay from 25,000 hanggang 60,000 pesos. Sa number 7 naman po natin ay ang Leo Vince or Leo Vinci na from Italy din.
At mas matagal na po ito kaysa sa araw kasi ito pong Leo Vinci ay 1954 pa gumagawa ng mga exhaust pipe para sa mga motor na ang focus ay makaboost ng engine power, ma-improve yung exhaust sound at saka mas mapagaan yung motor. Malaki po ang factory nila sa Italy, nasa 15,000 square meters. Doon po lahat ginagawa ng manufacturing process mula sa metal cutting hanggang doon sa carbon fiber creation. Ang presyo naman po ng mga produkto nila ay naglalaro from 20,000 pesos hanggang 55,000 pesos. Sa number 6 naman po natin ay ang SC Project na isa rin pong produkto from Italy. Kilala po ang SC Project dahil po sa connections nila sa mga top level racing tulad ng MotoGP at Superbike. Gumagamit po sila ng premium titanium, carbon fiber at ng Iconel. At dahil dyan ay medyo mas mahal ang produkto nila. Nagre-range po yan from 30,000 pesos up to 90,000 pesos. Sa number 5 naman po natin ay ang Yoshimura. Tunog na tunog pa lang ng pangalan na ito ay alam mo nang galing sa Japan. Ang pangalan po na yan ay mula dun sa founder nito na si Hideo Pops Yoshimura. Kasing tanda po ito ng Leo Vinci ng Italy kasi 1954 din po ay naggagawa na itong Yoshimura ng mga exhaust pipe para sa mga motorcycles. Kabilang po sa mga produkto nila ngayon ay ang RS4, RS12 na para sa mga dirt bikes at adventure bikes. Ang RS77, ang RS22 na para naman sa mga street bikes at sport bikes. Pero gumagawa rin po sila para sa mga small motorcycles na ang tawag naman po ay RS90. Estimated price naman po ng mga Yoshimura exhaust pipes ay 25,000 up to 85,000 pesos. Sa number 4 naman po natin ay ang Akrapovic. Ito po ay world-renowned Slovenian manufacturer ng mga premium exhaust systems para sa motorcycle at mga kotse. Meron din po sila ng mga slip-on lines na plug-and-play at meron din po sila ng mga full systems na lahat po yan ay lightweight at built for maximum track performance. Pero meron po sila ng mga high-end na tinatawag naman po nilang Evolution line. Ito po yung mga pinakamagagaan nila na gawa at saka mas mataas ang heat resistance. May kamahalan nga lang po ito kasi ang estimated price po nito ay from 40,000 up to 150,000 pesos. Sa number 3 naman po natin ay ang DBS from Thailand. Ang ibig sabihin po niyang DBS ay Dang Bang Sai. Very popular po ito sa mga Southeast Asian countries. Madalas niyo po yan makikita sa mga underbone at saka mga scooters. Usually ang mga products po nila ay gawa sa stainless. Pero meron din po sila ng mga titanium burn finish. Sobrang kilala po ito sa mga drag racing communities dahil ito po ay medyo affordable. Estimated price po nito ay 4,000 to 12,000 pesos only. Sa number 2 naman po natin ay ang RS8 na gawa ng Taiwan Speed Factory. Ang focus po ng RS8 ay sa mga scooters. Kaya sikat na sikat po ito at madalas gawing content ng mga motovlogger na naka-NMAX, naka-Aerox, Click, ATV, etc. Kabilang po sa mga produkto nila ay ang Redlock, Alpha DC8 series. Budget friendly rin po ito na ang estimated price ay 4,000 hanggang 12,000 pesos. At sa number 1 po natin ay ang mga replika na kadalasan ay gawa sa Thailand, sa Taiwan or sa China. Ito po yung mga exhaust pipe na hindi legit brand. Kumbaga ay mga imitation. Pero mas madalas po itong tinatangkilik ng mga Pinoy. Siyempre, alam nyo naman ng mga Pinoy, okay lang na imitation basta mura. Kaya mabenta po yung mga replika ng Akrapovic, Yoshimura, SC Project, at iba pa mga famous brands na mamahalin. Pero siyempre, hindi niyang kayang tumbasan yung quality at saka performance ng mga original. Pero ako guys, kaysa sa replika ang bilhin ko, ay okay na po sa akin yung stock exhaust ng dirt bike ko. Kasi hindi naman po ito kabigatan, yari po ito sa aluminum, kaya ang ginawa ko na lang po dito ay inopera ko. Tinanggal ko po yung silencer at saka yung screen sa loob. Pinalitan ko po yan ng mas bigger diameter na tubo. And then mas pinaiksi ko po ito. Effective naman po kasi ramdam ko talaga na mas nakakahinga na ngayon yung makina, nadagdagan yung horsepower niya. Kaya nga lang, nadagdagan din po yung ingay. Pero okay lang. Kasi ito pong dirt bike ko ay pang weekend lang naman at sa trail lang talaga ginagamit. Pagpapunta pa lang po sa trail ay hinay lang sa pagbomba para hindi tayo makabulahaw. Yung pagbomba-bomba ay doon na lang po ginagawa sa trail mismo. So kayo guys, anong exhaust pipe ang gamit nyo ngayon? Or kontento na ba kayo sa stock pipe? I-comment nyo po yan sa baba para mas umaba yung kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.